Muli pang nagkatinginan ng mag-asawa na hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Mula ba talaga yon sa bibig ni Francesca? Anak ba talaga nilang nagsalita at hindi ibang tao? Parang may sapi yatang ibang kaluluwang anak nila. Hindi ba to tinuruan ni Brixton ng kanyang mga sasabihin sa kanila? Mukha namang hindi at galing ito mismo sa kanya. Muli pang nagkatinginan ng mag-asawa. Parang wala na talaga silang magagawa upang paglayuin ang magkasintahan. O siya, sige. Ano pa nga bang magagawa namin ng daddy mo? Talon ng tugon ni Cora na nakatingin na ngayon sa anak. Gusto mo rin naman yan. Ayoko lang na sa bandang huli ay pagsisisihan mo naging desisyon mo. Dahil masakit na. Saglit na lumipat kay Brixton ang mga mata noon ni Cora. May pagbabanta, ngunit puno ng pakiusap na alagaan siya. Kung mahal niyo talagang bawat isa, panindigan niyo yan hanggang sa dulo. Huwag kayong bibitaw sa bawat isa. Nakagat ni Seska ang kanyang labi. Hindi niya na napigilan pang maging emosyonal nang nangingin niya si Brixton na nakatingin na rin sa kanya na animoy nanalo sila sa loto. Baka sa mukha ng lalaki ang saya dahil nagawa niya ng mapapayag ang magulang ni Seska. Unang hakbang na alam niyang simula ng kanilang magiging maayos na relasyon. Sumilay ang isang ngiti sa kanyang labit masuyong hinaplos. Ang ulo ni Seska sa harap mismo ng mga magulang nito. O sige na, Natalio. Oras na para umuwi ka sa inyo at magulang mo naman ang kausapin mo. Huwag mo munang isama si Seska sa'yo. Putol ni Cora sa kanilang moment na dalawa. Ayaw naming magkaroon na naman ng emotional damage ang anak namin. Bago mo siya iharap sa pamilya mo, dapat siguradong tanggap siya ng pareho mong magulang. Salamat po Tita Cora at Tito Conrad. Inihatid ni Seska si Brixton sa kanyang sasakyan na biglang nawala ng hiya sa kanyang katawan. Sa narinig niya sa mga magulang, parang nabunutan siya ng tinik na nakabaon sa kanyang dibdib. May mga mate man sa kanilang makakita ay hinayaan niyang yakapin siya ni Brixton. Siniksik pa nga niyang kanyang mukha sa leg nito na tila ayaw niya pang maputol ang sandaling yun na kasamang kasintahan. Kung hindi nga lang nanguna, ang magulang ay plano niya pang sumama kay Brixton. Nang yumuko ito para humalik sa kanyang pisngi, sinalubong ni Seska yun ng kanyang labi kung kaya naman doon yun tumama. Napamulagat naman sa kanyang ginawa si Brixton na napalingon na sa paligid upang tingnan ang mga mate at ang mga magulang ng nobya na paniguradong nakitang ginawa ni Seska na paghalik. Seska, gulantang natura ni Brixton na marahang pinisilang isang pisngi. Dahil sa kalokohan nito, natatawa na. Bakit? Payag naman na sina mommy at daddy nguso ni Seska na nagpabebe pa. Nakayakap pa rin sa katawan ni Brixton na kilig naman sa pagiging clingy ng kanyang nobya. Na-miss niya ito. Ibig sabihin, legal na tayo sa kanila. Ano pang ikinakahiya mo? Aalis ka na, natural na yumakap at umalik ka sa pangalawang babae na mahal mo. Alam ko ang unang spot ay sa mommy mo at hindi naman ako nagsiselos. Tanggap ko ang bagay na yon, hindi ba? Natawa lang si Brixton. Ilang minutong mahigpit na yakap pa at lumula na siya sa loob ng kanyang sasakyan. Alis na ako. Ingat, kaway ni Seska sa kanya na hinintay na makaalis ang sasakyan bago pumasok sa loob ng kanilang villa. Hindi makatingin si Seska sa mga magulang na makitang hinihintay pa siya nila. Nakaupo pa rin ang mga ito sa sofa. Doon palang bumabalot ang hiyang hindi niya naramdaman kanina nung kasama pa niya si Natalio sa harapan nila. Mom, Dad. Akyat na sa kwarto, Seska. Bumawi ka ng tulog. Halatang puyat na puyat ka kagabi. Pangunguna na doon ni Cora. Tinikom ni Seska ang bibig at niyakap ng ina. Kapag dakay binalingan ng ama't niyakap na rin ng mahigpit. Salamat po, hindi niyo kami hinadlangan. Alam ko pong mahal niya ako. Wika pa ng babae bago umakyat ng hagdan. Pagdating ni Brixton sa mansyon ng mga Barcelo ay naabutan niya sa labas si Gavi na nang makitang pagdating niya ay malapad ng ngiti sa kanyang labi. Nangaasar, tumakbo pa ito palapit sa kanya nang makita siya at hindi na naghintay na lumapit siya. Lumaki pa ang ngisi niya, hindi siya pinansin ni Brixton na nag-send na muna ng message sa kasintahan upang sabihin na nasa mansyon na siya at nakauwi na ng maayos bago siya umibis ng kotse. Yumakap na kagad sa kanya si Gavi. Nakangisi pa rin ang babae. Ginantihan naman yun ni Brixton na masama na kaagad ang kutob sa babae. Alam mo ba kuya, galit na galit si daddy nang malaman na umalis ka kasama si Seska. Pero syempre wala naman siyang ibang magagawa, kundi ang magalit lang. Kwento pa nito na hindi alam ni Brixton kung tinatakot ba siya nito o ano. Galit man, gumawa pa rin siya ng paraan upang hindi ka mapahamak.
Nilasing niya kasi si Tito Conrad. Pinainom siya ng pinainom ni Daddy ng alak. Ang epic, hindi ba? Suportado ka. Mahinang hagikik pa ng kapatid na animoy kinikiliti. Tinignan niya na makahulugan ng kapatid na kumalas na sa kanya ng yakap. Paano niya naman nalaman na kasama ko si Seska? Tanong niya na naging mapanuri ng mga mata. Sinabi ko, nakita ko kayong dalawa na lumabas ng kwarto niya. Nagtakip pa ng bibig si Gavi na biglang namulang mukha na parang ito pang nahiya sa kanya nakita. Maya may naging kakaiba ng ngisi ni Gavi na para bang hinahamon siya nitong itanggi niya ang mga nakita niya. Ang sweet-sweet niyo pa nga eh. Hawak kamay, di kita iiwan sa paglakbay. Kanta pa nitong pinagsalikop ang dalawang kamay na ginagaya kung paano sila magka-holding hands ni Seska na nagdaang gabi habang tumatakas. Tatanggi. Sa halip na mainis si Brixton ay mas natawa pa siya sa itsura ng kapatid. Wala naman sa kanyang problema na nakita sila nito. Hindi maglalaon ay mabubulgar din naman yon. Saka yung pagsasabi nito sa kanilang ama, ayos lang din sa kanya. Si Dad? Nasan pa ba? Nasa office niya. Hinihintay ka niya na dumating para kastiguhin. Doon ka na dumiretso. Si Mommy? Nasa greenhouse sa likod. Kasama niya si Thor. Mukhang mayaani na naman silang mga gulayin. Tumango lang si Brixton at sabay na silang pumasok sa loob ng mansyon. Dumiretso siya sa kusina para uminom ng tubig samantalang si Gavi. Hindi niya na namalayan pa kung saan pumunta. Naabutan niya naman ng ama na nakaupo sa sofa at may masinsinang binabasang documents. Nang makita siya nilapag iyon ng matandang lalaki upang harapin lang si Brixton. Inihatid mo ba siya ng maayos sa kanila? Yes, Dad. Inihatid ko na po. Kalmado pa rin ang mukha ni Gaston kahit nakulang na lang ay hambalusin na niyang anak sa isipan niya. Pinapasakit nitong kanyang ulo. Yun nga lang, ano bang magagawa niya? Mukhang sa kanya pa yata ito nagmana doon. Anong plano mo sa relasyon niyo? Siguro naman may plano ka. Total, pinasok mong sitwasyong yan, hindi ba? Umayos ng upo si Gaston habang hinihintay magiging sagot ng anak. Yes, Dad. Nakausap ko na po sina Tito Conrad at Tita Cora. Actually, kinausap na namin sila ni Seska. Anong sabi? Malamang magagalit yun. Tsak na galit yun sa akin dahil nilasing ko siya kagabi. Iling pa ni Gaston dito. Payag na po sila sa relasyon namin ni Seska, Daddy. Inaasahan man ay medyo nagulat na rin doon si Gaston. Sino ba namang hindi? Akala niya hahadlang pa sila dito dahil sa magulong nakaraan ng dalawang bata. Sa bagay, wala naman silang magagawa kung anong mga itong magpasya. Kapag nakausap ko na po si Mommy ng tungkol dito, pwede po tayo makipag-dinner sa kanilang pamilya upang pag-usapan ng tungkol sa amin ni Seska, Daddy. Dugtong pa ni Brixton na animoy magandang balitang sinabi niya. Naiiling na lang si Gaston sa galing ng anak na magplano ng mga kailangan niyang gawin. Sa parting ito, masasabi niya na kay Natalia niya yun nakuha. Hindi pa man alam ang totoong mangyayari ay planado na niya. You are promising, Natalio. Mabuti naman at nagawa mo ng iplanong lahat. Napangiti na si Brixton sa papuri niyo ng ama kahit na alam niya na may kinikim-kim itong hinanakit sa kanya. Ayusin mong pakikipag-usap mo sa mami mo. Unti-untiin mo lang. Huwag mong bibiglain. Payo pa nito. Walang plano si Gaston na tulungan ng anak. Hanga na talaga ako sa lakas ng loob mo. Maging si Gavi ay naging spy mo pa. Dad, what if humingi ako ng tulong kay Lolo Gilier? Ang ina ni Natalia ang tinutukoy nito. Magaling itong magpayo at paniguradong papakinggan yon ng ina. Sa totoo lang ay natatakot pa rin si Brixton sa magiging reaksyon ng ina kahit na sinabi niyang siyang bahalang kumausap dito ng solo. Ano? Magpapakampi ka pa sa lolo mo? Tawa ni Gaston na makitang bahagyang pag-alinlangan na dumaan sa kanyang mukha. Akala ko ba matapang ka at kaya mo ng lahat? Nasaan na napuntang angas mo, Natalio? Dad. Brixton, hindi mo pwedeng sabihin pang bagay na yon sa mga benta court. Sa pamilya na lang muna natin, idadamay mo pa sila eh. Ilalagay mo pa sa kahiya ng nobya mo. Alam nilang tungkol sa kanya. Gusto mo bang husgahan siya? Pero Dad, huwag ka na mga tuwiran. Diskarte mo na yan kung paano mo babanggitin sa mommy mo. Huwag ka namang damay. Idadamay mo pa sila sa kalokohan mo. Labas na, puntahan mo ng mommy mo at si Thor sa likod ng mansyon. Buong akala niya kaya ka lumabas kagabi ay nakipagkita ka sa mga kaibigan mo. Pasalamat kang pinagtakpan kitang bata ka. Umalakak na doon si Brixton na mas ikinapiko ng kanyang ama. Manang-mana talaga sa kanyang anak. Ang kaibahan nga lang nila ay kakaunti lang ang sakit ng ulo na ibinibigay nito
kumpara noon sa ina niyang si Doña Josefina. Love mo kasi ako, Daddy. Get out of my sight, you bastard! Muli pang umalakak si Brixton na lumabas ng opisina ng ama. Nasa kusina na noon sina Nati at Thor, dalang mga naaning gulay sa greenhouse ng mansyon. Kumikislap ang mga mata niya sa dami ng kanilang mga nakuha. Nagdagdag din kasi siya ng ibang mga tanim na gulay doon. Pinagyabong niyang iniwang-iwan ang pamana rin ni Doña Josefina. Kanina ka pa natalyo? Yumakap muna si Brixton bago sumagot sa tanong nito. Kakarating ko lang, Mommy. Galing ako sa opisina ni Daddy. Kumain ka na? Bustog man ay umiling si Brixton. Gusto niyang kunin ang pagkakataong yon para kausapin ang kanyang ina. Hindi pa nga, Mommy eh. Gutom na ako. O siya, maupo ka na doon sa mesa at ipaghahain kita. Gusto mo ba ng black coffee? Tumango si Brixton at tinignan na si Thor na titig sa kanyang ginagawang pagpapababy sa ina. Ngumisi ang kapatid niya. Kamukha yun ng ngisi ni Gavi kanina. Kinabahan na siya. Brixton, mukhang binanggit na dito ni Gavi ang lahat. Mom, mukhang may kailangan si kuya sa'yo, kaya siya umaasta ng ganyan. Hindi man sabihin ng kapatid ang tunay na dahilan noon na gawa na yung ibulong sa kanya ng ate Gavi niya. Napalingon na si Nati sa 2 anak na lalaki. Hindi niya gaano makuha kung anong nais na ipahiwatig ng kanilang bunso. Anong pinagsasabi mo dyan, Thor? Inggit ka lang kasi ngayon ako ninasikaso ni Mommy, hindi ikaw. Tinawanan ng si Brixton ng kapatid na parang pinapaalam na meron siyang nalalaman sa kanya na kapag hindi siya umayos ay kagad niyang isisiwalat. Marami pang mang gustong sabihin, tinikom na lang ni Brixton ng kanyang bibig. What is it, Natalyo? Anong kailangan mo sa akin? Tanong ni Nati nang ulitin ni Thor ang sinabi niya kanina upang mas malinaw na marinig yun ng kanilang ina. Tell me, huwag ka nang mahiya. Tayo-tayo lang naman ang nandito. Wala, Ma'am. Itong si Thor gumagawa na naman ng issue. Ma'am, magsasabi na raw si Kuya Brixton na mag-aasawa na siya. Ipapakilala niya ng babaeng Gastorio. Umalakak lang doon ang kanyang bunsong kapatid na patalilis ng lumakad, paalis para hindi niya makutusan. Ipapakilala mo na ba sa akin ng babaeng natitipuhan mo? Sakay ni Nati na salita ng tingin sa 2 anak na nagsusukatan na ng tingin sa mga sandaling yon. Sige, kailan mo siya dadalhin dito sa mansyon natin? Siya ba ang kamit mo kagabi kaya ka nawala sa birthday party ng Tito Conrad mo? Sunod-sunod niyang pantanong sa panganay. Ibinuka ni Brixton ng bibig. Yun na ba ang pahiwatig na kailangan niyang banggitin sa ina? Ang relasyon nila ni Seska. Bago pa muling makapagsalitang lalaki ay tumunog ng kanyang cellphone. Si Piper yun ang tignan niya. Sige na, sagutin mo muna yan at mukhang importante. Utos ni natin ay tinaboy ang anak. Tumayo si Brixton at lumabas ng kusina upang sagutin ang tawag. Ngunit bago gawin yon ay akmang tuktot kanya ang ulo ni Thor. Nababilis sa kagad tumakbo papalayo habang malakas pa ring humahagalpak ng tawa sa panganay nila. Piper, nilinaw ko na sa'yo lahat, hindi ba? Hindi na yun tuloy. Hindi mo na kailangan tumawag pa sa akin. Brixton, nasa Baguio ako ngayon. To be honest, nasa harap ako ng gate ng mansyon nyo. Ha? Anong ginagawa mo dito? Sino nag-imbita sa'yo na pumunta ka dito? Gusto mo talagang ipahiyang sarili mo? Hindi na napigilan ni Natalyo na pagtaasan ng boses si Piper dahil sa ginawa nitong hindi man lang siya nasabihan. Napahilot na sa kanyang sentido si Brixton. Biglang nanakit yun nang maisip na naroon ng babae. Hindi magandang kutob niya. Hindi pa nga niya magawang masettle ang tungkol sa kanyang ina. Tapos bigla itong si Piper ay i-extra pa. Sinusukat ng babaeng to ang hangganan ng kanyang pasensya. Buong akala niya ay tapos na sila. Naging malinaw na ito, humakbang pa si Brixton palabas ng mansyon. Hindi alam kung pupuntahan ng babae o hayaan na lamang ito. Napatingin siya sa klima sa labas na halatang mas pababa pa dahil sa kapal na mga hamog na bumabalot sa paligid. Hindi niya na dapat itong sinama sa mga inaalala niya. Wala na siyang pakialam sa kanya, ngunit bilang lalaki parang hindi niya magawang hayaan. Mamaya niyan kapag nagkaroon to ng sakit ay magiging kasalanan niya pa. Dahil siyang pinunta. Bumaba ka na ng Maynila, hindi kita maharap. Hindi ka rin pwedeng pumasok sa loob ng mansyon namin. Dahil ang alam ng mga magulang ko ay tapos na tayo. Malumani yung pagkakasabi niya nito at baka sakaling makinig sa kanya. Pagkasabi noon, pinatay niya na ang tawag. Hindi na binigyan pa ng pagkakataon si Piper na magpaliwanag. Sa totoo lang ay idea yon ng ama ni Piper na kahit na tinanggihan ng mga Barcelo ay pinipilit niya pa rin ang kanyang anak. May kailangan siya sa pamilyang ito at hindi siya papayag na maging dito ay magiging talunan siya. Kung noon hindi niya nagawang ipaglaban ng lahat, ngayon hindi siya papayag na matulad sa kanyang anak na muling mabibigo dito.
Dad, ang daming lalaki. Ayaw niya nga po sa akin. Nakita niyo naman ang ginawa niya sa fitting ng wedding gown. Dahil hindi mo ginagalingan. Hindi mo pinag-uusayan na magustuhan ka niya. Sigaw ni Peter na naririndi na sa palusot ng kanyang anak. Kung ipinilit niya noon na sa piling niya ngayon si Natalia. Hindi mo binibigay ang best mo. Nakagat na ni Piper ang kanyang pang-ibabang labi. Hindi na mag-gets kung bakit kailangan niyang ipilit ang sarili kay Natalio na taasan na nga siyang inaayawan. Nagbanggit siya ng ibang lalaki sa ama, ngunit ito pa rin ang gusto niya. Mauunahan ka na lang ng anak ng kaaway ng mga Barcelo. Gusto mo ba talagang matapos ang lahat dito ha, Piper? Dad, umakyat ka ng Baguio. Makipag-ayos ka kay Natalio. Kailangan kong talino niya sa ating company. Siya ang dapat na magiging asawa mo. Hindi ako tatanggap ng ibang lalaki kung hindi lang din si Natalio Barcelo. Naiintindihan mo ba? Walang nagawa si Piper kung hindi ang umakyat ng Baguio at gawin ang gusto ng ama. Kahit nalabag ito sa loob niya, namula pang mata ni Piper. Sinubukan niya tawagan si Skyler, ngunit maging ito'y nagalit na rin sa kanya. Sinabihan siya nito na siya nang puntahan. Sa kanya ito pumunta, ngunit pinilit pa rin niya na umakyat ng Baguio noon. Kailan ka ba mahihimasmasan? Ayaw nga sa'yo ni Brixton. Bakit pa pinipilit mo sarili mo sa kanya? Gaano ba kahirap ang magbuka ng flight at puntahan mo ko dito sa Canada? Naroon siya dahil nagbabakasyon sa side ng kanyang inang si Criza. Kasama nga Celeste. Skyler, kung ayaw mo makinig sa akin, bahala ka na sa buhay mo. Ang hirap mo makaintindi. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na hindi mo makukuha si Brixton? Dahil hibang na hibang ito kay Francesca. Pinipilit mo pa rin ang gusto mo. Bumuhos pa ang mga luha ni Piper sa mga sandaling yon ay hindi na malaman kung anong tamang desisyon. Skyler. Sumapit ang tanghalian at nakarating kay Gaston ng tungkol kay Piper na nasa labas umano ng kanilang mansyon. Tumikim siya ng pilit kinukuha ang atensyon ni Brixton. Ilang beses niyang pinagmamasdan ng reaksyon ng anak. Kung malalaman niyo ni Nati, paniguradong papapasukin ito dito sa loob ng mansyon ng Ginang. Gustong tapos ni Brixton kumain nang lumapit ang isa sa mga maid upang bumulong sa kanya. Mabuti na lang at nasa kusina si Nati noon at si Gavi. Kinukuha ang kanilang dessert na sila rin mismo mag-inang gumawa upang ipatikim lang sa kanila. Nagbagong hilat siya ng mukha ni Brixton nang marinig ang sinabi ng katulong. Nasa gate pa rin daw ng mansyon si Piper at ayaw pa nitong umalis. Kung hindi siya aalis, pihadong magkakaroon na ito ng sakit dahil siya mas lumalamig pang panahon at saka umaambon na. Wala raw po siyang dalang pera. Hindi makapaniwala si Brixton. Imposible yon. Mayaman ang pamilya nila. Hindi yun nahayaan ng mga magulang niya. Tumayo si Brixton. Bakas ng lumalalim pang iritasyon sa kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala na wala itong dalang pera. Ano yun? Lumaya siya sa kanila para lang pumunta doon? Para ano? Hingan siya ng pera at simpatya? Bakit Brixton? Saway ni Gaston ang aalis nito sa kanyang inuupuan upang lumabas at puntahan na si Piper. Dad, huwag kang mag-alala. I'm very pure. And I will never have an affair with another woman. Titingnan ko lang siya. Pagkasabi noon ay mabilis nang lumabas ng mansyon si Brixton. Kasunod din tong katulong na nagsabi noon sa kanya. Napamulagat ang kanyang mga mata na makitang naroon nga si Piper nang makita siya'y parang nabuhayan ng sigla. Ang kanyang mga mata, namumutla na ito dala ng lamig ng panahon. Pinapagkiskis ng paulit-ulit ang kanyang dalawang palad upang magkaroon ng init ang kanyang katawan. Sa gitna ng malamig na klima ay manipis lang ang suot nitong damit. Niwala itong suot na jacket, may itim ng kanyang labi na tinalo na rin ang kulay pula nitong lipstick. Do you find it fun to do this, Piper? Irritableng tanong ni Brixton na hindi man lang kakabakasan ng katiting na pag-aalala. Ano ba pang kailangan mong marinig para naman matauhan ka? Kailangan mo pa ba talagang pumunta dito? Pathetic. Hindi pa ako pumapayag sa gusto mo na hindi mo na-discuss sa akin na makikipagbalikan ka na kay Francesca. Namulsa ng dalawang kamay ni Brixton. Hindi pinansin ang nangangatal na panga ni Piper. Ano pa alam nito? At sino ka naman sa akala mo para magsabi pa ako? Pag-aari mo ba ako? Anong pakialam mo sa gusto ko? I am your future wife. Dati yun. Hindi ba sinabi ng daddy mo sa'yo na cancel ng wedding? Nagkita na sila ni mommy ko. Tinigil na yon. Hindi pinakinggan ni Piper ang kanyang sinabi. Ginaw na siya noon at kung hindi siya gagawa ng aksyon, baka manigas na siya at mahimatay nang dahil sa lamig ng panahon. Walang imik siyang lumapit kay Brixton at yumakap dito. Ano ba? Bitawan mo nga ako? Palag na ni Brixton sa kanya na hindi na paghandaan ang kanyang gagawin.